Good day mga koys, PBE updates tayo mga koys. Ngayon ay ating pag-usapan ang balitang kasado na ang paglipat ni Arwin Santos sa MPBL dito sa team ng Pampanga. Ito mga koys ang kumakalat ngayon sa social media at ating alamin kung ano ang katotohanan dito. At itong balita na ang first overall pick sa katatapos lang na PBE rookie draft na si Stephen Holt ay ayaw tanggapin ang kontratang binibigay ng Terra Firma Jeep sa kanya. Gaano nga ba ito mga koys katotoo at hindi nitong pag-uusapan? Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, baka pwede mo namang i-like and subscribe. Natapos na nga mga koys ang kontrata nitong si Arwin Santos dito sa PBE sa koponan ng Northport Batangpier na pagmamay-ari ng business tycoon na si Mikey Romero. Kaya ngayon mga koys ay nababalita na itong si Arwin Santos ay lilipat para sa Pampanga Giant Lantern dito sa MPBL ni Manny Pacquiao. At itong Pampanga Giant Lantern mga koys ay alam natin na ito ay pagmamay-ari ni Governor Dennis Delta Pineda ng Pampanga. Kaya ngayon mga koys, ang balitang ito mga koys ay pinatutuhanan mismo ng kanyang manager o manager ni Arwin Santos na si Danny Espirito ang napipintong paglipat nitong si Arwin Santos dito sa Pampanga Giant Lantern ng MPBL. So ito nga mga koys ay natapos nung nakaraang buwan August 31 itong kontrata ni Arwin Santos sa Northport Batangpier. Ngunit mga koys, hindi naman agad-agad itong si Arwin Santos makakalipat sa ibang kupunan, maging MPBL man ito o sa ibang bansa o anumang liga, dahil ang PBE nga mga koys ay mayroong tinatawag na ruling. Ito nga mga koys ay mag-aantay ang player ng isang buwan pagkatapos ng kanyang kontrata bago siya maging tuluyang unrestricted free agent. So ngayon mga koys, walang offer nga ang kanyang mother team sa kanya sa loob ng isang buwan, ay marirelease na siya sa ng team at pwede na nga siya maglaro maski sa ang liga niya gustuhin o dito man sa MPBL, sa PBE man o maging sa ibang bansa. Kaya ngayon mga koys ay malaya na nga itong si Arwin Santos na mamili kung saan niyang gugustuhin salihan, mapa PBE man ito o sa ibang bansa o maging sa ibang liga dito sa Pilipinas. Ngayon mga koys, saan nyo gustong makita itong si Arwin Santos na maglalaro? Ngayong veteranong forward, alam natin mayroon pa itong ibubuga. Pwede pa kaya ito sa PBE at mayroong kukuha sa kanyang team sa PBE? O gusto natin bumalik muna si Arwin Santos sa San Miguel Bermin mga koys at magretiro dito sa San Miguel Bermin kung bibigyan ng chance, di ba? Bakit hindi mga koys? Alam natin itong si Arwin Santos mga koys, malaki ang naging ambag ito sa San Miguel Bermin. Bilang fans, gusto ko rin mga koys itong si Arwin Santos ay magtapos ang karera dito sa San Miguel Bermin. So as opinion ko lang naman din ito mga koys. At gusto rin naman mga koys maglaro itong si Arwin Santos sa ibang liga, maging sa MPBL o kung saan man o dito mga koys bilang fans nga na ni Arwin Santos o gusto suportado natin siya kung saan man niya gusto. Ngayong veterano rin naman to sa paglalaro, pwede rin diretso na siyang magretiro. Pero tulad nila Mark Pingres at saka James Yap, mayroon pang maibubuga itong si Arwin Santos mga koys. Kaya alinman dito sa mga liga na nabanggit natin ay suportado natin itong si Arwin Santos. So ngayon mga koys, sana magtuloy-tuloy nga itong plano ng Pampanga para kay Arwin Santos. Kung hindi man siya mabibigyan ng kontrata sa alinmang team sa PBE, ay mas maganda nga mapunta siya sa Pampanga Giant Lantern. Alam natin itong si Governor Dennis Pineda nga ang nagpakilala dito kay Arwin Santos. So ngayon mga koys ay payback time na nga ba para kay Arwin Santos dito kay Governor Dennis Delta Pineda kung sakasakaling matuloy ang kanilang pagsasama dito sa MPBL sa Pampanga Giant Lanterns. So ngayon mga koys, puntahan naman natin itong ating pangalawang balita patungkol dito kay Stephen Holt, ang first overall pick ng PBE at nakuha nga ito ng Terra Firma Jeep sa katatapos lang na PBE rookie
draft 48 season, kung saan itong mga kois si Stephen Holtz nga mga kois ay may balitang pabibi nga ito dito sa Terra Firma Jeeps. Dahil nga ito mga kois si Stephen Holtz ay inaalok nga ito ng 3-year deal max contract ng Terra Firma Jeep. Ngunit mga kois ay inaayawan itong kontrata na inaalok ng Terra Firma Jeep sa kanya. At ayon sa balita nga mga kois, ang gusto nitong si Stephen Holtz ay 1 taon lang na kontrata ang kanyang pipirmahan dito sa Terra Firma Jeep. So ngayon mga kois, wala pa nga siyang napapatunayan dito sa PBE, ay nagdidemand na ito dito sa Terra Firma Jeep. So mayroon ba dito mga kois kumokontrol kay Stephen Holtz para magdesisyon siya ng ganito na 1 taon lang, o ano sa tingin niyo mga kois? So medyo naliliitan ba siya sa kontrata na binibigay sa kanya ng Terra Firma Jeep? Kasi kung sakasakali naman talaga mga kois, mababa naman talaga mga kois ang kontrata ng isang rookie dito sa PBE kumpara sa mga kontrata niya na kukuha overseas. Kaya siguro mga kois, baka malamang nagsisisi na itong si Stephen Holtz na pumasok pa sa PBE. Akala niya siguro mga kois ganun kalaki ang bigayan dito sa PBE. O pwede rin mga kois, mayroong tao sa likod ni Stephen Holtz na kumokontrol sa kanya, kaya dito ay nagkakaroon siya ng alinlangan na tanggapin itong max contract na binibigay sa kanya ng Terra Firma Jeep. So maraming salamat mga kois, God bless you all.